Kaugnay po niya, nasa linya po ng ating komunikasyon si Sugar Regulatory Administration Administrator Pablo Luis Azcona. Magandang umaga po, Sir Administrator Azcona. Yes, magandang umaga po, ma'am. Opo, sir, salamat po sa pagising ng maaga at pagpapaunlak ng panayam dito po sa programang Usapang Tol with Senator Francis Tol Tolentino. Sir, itong recent na pagputok po ng Bulkang Kanlaon, meron na hubang estimated damage na naitala po ang SRA doon po sa ating sugar plantation sa Negros? Yes po, ma'am. Yung initial assessment po natin, ginawa po natin ito the past few days. Yung affected area po natin is 6,800 something hectares po. Almost 7,000 hectares po yung apektado ng ashfall. So the other night po, meron tayong malalakas na ulan. So today we will reassess po and see kung sa almost 7,000 hectares po, kung na-wash out ba po yung ash galing doon sa dahon ng tubo, and ano po yung pH levels po na mai-record natin ulit. We are hoping po na hindi siya ma-damage sana po ng maigi. Yung bilang po ng mga magsasaka, Administrator, meron ho kayong tala din kung gaano po karami yung mga naapektuhan? Yes po, ma'am. Yung 7,000 hectares po, that's about almost 7,000 farmers din po. Wow. Yung karamihan po ng farmers po natin is 1 to 2 hectares lang po kasi mga agrarian reform beneficiaries po sila. Wow, ang dami. And so almost 7,000 din pong farmers po yan. Sir, ano na po yung ipaaabot na tulong kung meron ho ang SRA dun po sa mga naapektuhang magsasaka? Okay, yung inumpisahan po natin, ma'am, is first po yung sa pamamahay po, no, at saka mga pamilya ng farmers. Yung ginawa po ng SRA initially, nagbigay tayong tulong in the form of drinking water and hygiene kits kasi po yung ashfall, yung nauunang affected po yung source of water ng mga magsasaka natin. Yung kasunod po, ma'am, when it comes to their farms, continuing naman po yung for the last year, no, yung dahilan po kasi yung El Nino, namigay po tayo ng small irrigation equipment po sa farmers. And ngayon po, patuloy po yan, meron tayong i-release na mga solar pumps. So ito naman po, even though may mga ulan pa tayong konti, itong irrigation equipment, magagamit nila ito para po na try nila i-wash out po yung ash from the leaves po. Yung leaves yung inuuna natin talaga. Kasi acidic po yung volcanic ash and meron tayong leaf burning doon. So if hindi natin makokontrol, mamamatay po yung tubo po. Sir, can we quantify? Pwede bang ma-quantify, sir, kung itong almost 7,000 hectares na apektado po ng ashfall, ilang metriko tonelada po ito? Posible ng asukal ang katumbas ho? Okay. Sa tonnage po ng tubo, based on our national average lang po, no? So that's about 350,000 tons of cane po yan. And sa ongoing yield po, that is about 560,000 bags po yan, or about 28,000 tons of sugar po if totally damaged po siya. 28 tons, tama po? 28,000 tons po, ma'am, of sugar. Kung totally damaged po. Medyo resilient naman po yung tubo. Hindi naman siya totally mawawala, no? And mixed po yung 7,000 hectares. Yung iba dyan is harvestables, and yung iba dyan is for next year's crop na po. Bale na harvest na and then kakatanim lang po yan. So ngayon, sir, ang kailangan talaga, parang ang tawag nyo kanina, parang mabanlawan. Kung hindi uulan, kailangan mabanlawan yung kumapit na abo doon sa mga dahon ng tubo. Yes po, ma'am. Opo, ma'am. Kasi po yung
yung recorded pH levels po nito. Yung abo po ma'am is very acidic. So like last time po nung pumutok din po yung Kanlaon ng June, we recorded na yung lupa po at saka yung dahon naging acidic. Buti lang po sa June malakas po yung ulan. So in a matter of about 2 weeks, parang almost back to normal po yung acidity ng dahon at saka ng soil. Sa ngayon po, medyo mas bihira yung rain, yung ulan po. So, we're really hoping sana na uulan at saka matutulungan yung farmers natin. Oo, kasi ang susunod ko rin pong tanong, Administrator, medyo challenging kung hindi uulan at aasa ho tayo sa irigasyon. Kasi ang supply din ho ng tubig, tama ho ba dyan sa Negros, doon din ho sa bulkan ang gagaling? Baka apektado na rin ho ng baka contaminated na rin po? Yes po, ma'am. Yung medyo twofold kasi po, pag umulan, malilinisan sana. Pero problema naman, pag umuulan po, yung ash pupunta naman po sa mga ilog natin at creek. No? So, compromise din po yung source of water. So, medyo yun po yung challenge po natin. May benepisyo at meron ding idudulot na negatibo, ano ho? Yes po, ma'am. Sir, ano ang ating projection for this year sa produksyon ng asukal sa bansa? Ito po bang mga sunod-sunod na kalamidad na ating naranasan ngayong taon, magmula pa nitong El Nino, 2 beses nang pumutok itong Bulkang Kanlaon, nasundan pa ng kabi-kabilang mga bagyo? Malaki po ba ang mababawas sa produksyon ng asukal sa bansa at kakailanganin po ba natin na mag-import po muli para po hindi maapektuhan yung ating supply at least for next year, early next year? Yeah, actually ma'am, we're coming out po of a very good year, no? Last year kasi nag 1.922 million metric tons po tayo. It's one of the highest, no, in the past few years. Kasunod nun, tinamaan tayo ng El Nino, sinundan ng La Nina. So yung initial estimate po ng SRA is 1.78 million metric tons. Sa ngayon po, yung estimate po natin is based on 52 tons and 1.7 bags of sugar per ton of cane. So sa ngayon po, after El Nino, medyo nahihirapan tayo tamaan yung 1.72 po bags of sugar per ton of cane. And plus ng mga calamity po, we're really hoping na matatamaan natin yung 1.78 million. Pero if bumaba to ng konti, meron naman tayong na stock. So yung sinabi po natin ng SRA po at ng DA is yung usapan pong pag-angkat, gagawin po natin after harvest season na po, which is probably May or June. Once po sigurado na talaga yung production numbers natin. Kasi sa ngayon po with the calamities, medyo nagugulo po yung estimates natin and mahirap po na if magkamali tayo sa pag-angkat, kawawa yung mga farmers natin po. Talagang ang hirap bumalanse, Sir Administrator Ascona? Opo, ang hirap bumalanse doon sa panig ng mga consumer at syempre, hindi naman pwedeng madehado itong ating mga magsasaka. Pero yung immediate na pangangailangan po natin ng asukal ngayong holiday season, tapos at least hanggang first quarter ng next year, wala ho tayo magiging kakulangan. Kakayanin po yan ng lokal na produksyon, Administrator. Yes po, ma'am. Yung supply po natin po, ma'am, has been very stable. No? It's harvest season and etong Disyembre po, bubukas yung Batangas na district po. Uumpisa din sila ng harvest. Kakaumpisa lang din po ng Bukidnon and ng Mindanao. So hanggang matapos siguro po ma'am yung harvest season, stable yung supply natin. Yung tinitingnan na lang natin just in case apektado tayo talaga ng calamity and nung dulot po ng El Nino dati, baka lang po iiksi yung harvest season natin. Matatapos siya earlier.
So doon tayo po mag-decide kung ano yung next step po natin. But definitely, sir, walang dapat maging dahilan o hindi dapat magtaas yung presyo po ng asukal sa mga pamilihan. Yes Ano po, po? ma'am. Yes po, ma'am. Stable po yung wholesale and retail natin. Halos buong 2024 po, di na siya gumagalaw. Kasi po stable na rin po yung supply natin. So, sa ngayon po, stable pa rin yun. Yung effect po ng mga nangyayari, we will feel it towards the end of the harvest season or maybe second quarter of the year na po, next year. Next year. And doon na po tayo talaga magdi-decide kung anong kailangan natin gawin. Okay. Thank you very much po. Very well explained po, Administrator Ascona. Thank you very much po, ma'am. Magandang umaga po. Magandang umaga po at marami pong salamat. Yan po si Administrator Pablo Luis Ascona ng Sugar Regulatory Administration ng atin pong nakapanayam.